showbiz fanatics, Mr. Alden Richards and Catherine Bernardos. Ito na nga po ang kanilang romantic language, no, na trending ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates, katulad ng lagi kong ginagawa, nagpapasalamat po ako sa inyo for always keep watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood at pagtitiwala sa ating pong channel. Thank you so much. Sa isang radio station nga ay tinakil ang patungkol sa dun sa what are the 5 love languages. Knowing your partner's love language could strengthen your relationship. There are really 5 languages described 5 ways that people receive and express love in a relationship. And these are words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, and receiving gift. So, pinag-usapan po ito sa isang radio station kung saan ito yung mga bagay na nakikita ngayon between Catherine Bernardo and Alden Richards, kaya hindi po talaga mawala sa isip ng ilan na talagang may something na talaga no? Sabi dyan, una, word of affirmation in which you're expressing affection through spoken words. Yung word of affirmation, yung parang lagi mo siyang sinasabihan na maganda siya, ganon. And then, giving quality time. Ayan, so isa rin sa mga love language is yung pagbibigay ng isang quality time na you are actively listening dun sa mga kinukwento niya or pagbibigay ng oras na talagang sa kanya lang talaga nakatuon. And of course, meron din tinatawag na physical touch. Ito naman yung person with physical touch as their primary love language feel love through physical affection. Aside from the sex, they feel love when their partner hold their hand, niyayakap, mga ganon. Acts of service, pwede rin. Parang tinutulungan mo siya sa mga bagay-bagay. Hindi ka man masalita, hindi ka man sa physical touch, but pinapakita mo yung iyong love through acts of services like helping with the dishes, running errands, vacuuming, yung mga ganon. And also receiving gift. One of the major and one of the love language is yung pagbibigay nga ng regalo. And dahil po dito, hindi po naiwasan na parang that radio station is trying to figure out kung ano ba yung love language na ipinapakita ngayon ng Katden sa publiko na nakikita natin, visible na nakikita natin sa kanilang kasi nga hindi pa nga nabago dun sa monitor natin. Ano ba yung language? Body language. Kasi nga, sinasabi, obvious daw ngayon, meron ng romantic body language sila Catherine Bernardo and Alden Richards. Like, ako, number 1 body language na nakikita ko sa kanila, of course, aside from yung hugging, syempre, yung mahigpit na yakap tsaka yung himas sa likod, laging may ganun silang moment. So kinompile yun ng mga netizens, ng mga fans, yung from day 1 na nagkita sila, na inintroduce sila, may ganun na sila, pero mas tumitindi ng mas tumitindi. Like the last time nga, yung medyo mahigpit na talaga at meron ng himas sa likod. While watching Abante News sa kanila pong radio station, si Mr. Ray Pumaloy and Don Sermino, lagi nilang tinatakil ang Katden. At talagang marami sila mga positive things na napapanood at na-observe dito po kay Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. Hindi katulad ng ibang mga vloggers or ilang mga personalidad sa showbiz na parang hindi pa nga nagsisimula yung kanila pong biggest project na pinakaantay ng marami. Marami na po mga paninirang ginagawa, no? So sa kanila pong sinabi na napansin lang talaga nila na meron ng tinatawag na love languages ang Katden na bagay na hindi nila nakita noon. Talaga daw mayakap, tapos meron siyang tinatawag na physical touch. At si Mr. Alden Richards, na ngayon lang natin observe na ganito siya sa kanyang kasama sa trabaho, kasi makikita naman natin yung kaibahan ng treatment ni Mr. Alden dun po sa mga nakasama niya noon. Maaring meron akong isang nakita dito kung na parang katulad kay Miss Catherine ngayon, kasi dati ganyan din siya kay Miss Maine, kumakayakap siya, baka parang yung love language siya talaga physical touch and giving gift. If you remember, yung birthday po ni Miss Catherine is talagang nag-special po yung kanyang sinakyan going to that place para po talaga makaabot siya dun sa surprise party para kay Miss Catherine Bernardo. And that is what you call a
nagdala siya ng kanyang regalo, which is yung bouquet of flowers, tas meron siyang daladalang isang pakong parang gift na ibinigay niya kay Miss Catherine. And also, ma-physical touch siya eh. Hindi siya masyado dun sa words of affirmation, pero ganun yung kanyang love language. Sa bagay na sinasabi ng ilang mga showbiz insiders na talagang may something na talaga, no? Na bagay na inagrihan ng marami. So kayo po, ano po ang inyong napapansin? Sakat din, nag-comment kayo sa comment section. And now, let's talk about your comments and reaction dun sa last update natin. Magbasa tayo. Sabi ng isang viewer, sa mga Katniel fans, naging fans kayo mula 2012 to 2023 pero parang hindi nyo kilala si Catherine. Masisira ang career niya kapag nagkataon kung babalik siya kay Daniel. Ultimo mga endorsement ni Catherine, mawawala yan. Hindi kayo nag-iisip, yung sarili nyo lang iniisip nyo. Pero yung kalagayan ng mga artista, wala kayong pake. Yan, true naman. I agree po sa sinasabi po nitong viewer na to, no? Kung kayo po talaga ay nakasubaybay kayo kay Miss Catherine mula 2012 hanggang 2023, nasubaybayan nyo kung anong klase ng tao si Miss Catherine. Kahit sobrang dami po ng mga bashers at mga masasamang salita na ipinupukol sa kanya, pero never po siyang nag-retaliate, diba? Hindi siya gumante or hindi po siya kumikibo sa lahat ng yan. And sabi pa ng isa, hindi mahal ni Daniel si Kat dahil kung mahal niya si Kat, di siya maliling sa ibang babae. Hindi na yan pinagpapapansin ni Kat dahil ibig sabihin wala na siyang pake kay Daniel. Kaya lang nagpapapansin yan dahil matamlay na ang karir niya. Si Kat lang ang makapagbabalik sigla sa karir niya. Nakita nyo na lang negosyo nila sa kasosyo sila, diba? Nabawi na, ibig sabihin wala na silang connection kay Daniel. Talagang ginawa ni Miss Catherine yun. She make it a point to clear out lahat ng mga bagay na makakapag-connect sa kanya with Daniel Padilla through that mga business na talagang in-invest nila together. Hiniwalay na. Kumbaga parang nagsulian na talaga. Kaya napaka-imposible po yung iniisip ng ilang mga fan. At pinipilit na magkakaroon pa ng comeback si ang Katniel, no? So, siguro po kung ayaw nyo suporta ng Kat din, supportahan nyo si Catherine. Kasi hindi naman magiging Katniel yan kung wala si Catherine. Diba? Ganon po yun. So, kung gusto nyo naman suportahan si Daniel, wag nyo pong siraan si Catherine. Yun po yung lagi natin pakiusap sa mga bashers. Kasi parang nai-sustain kasi yung credibility ni Miss Catherine. Pero, alam nyo po, aside from that, sa mga bashers na yan, mas dumadami nga yung blessing na pumapasok kay Miss Catherine, the more na binabash po siya sa publiko, lalong-lalo na sa SOCMED. Grabe, lutong-luto po si Miss Catherine sa lahat ng mga paninira na sinasabi po against her, pero never po siya na nagsalita on that. And sabi ni Miss Daisy, good evening Miss Darrets, if ever ba deleted na ni Kat yung breakup post, di ibig sabihin na magkabalikan na sila yan. Kasi sinasabi ko, wag na nilang hula-hula na yan. Dahil nalilito kayo talaga. Kat is not stupid para balikan uli ang nanakit sa kanya ng sobra. She has a better future now which can him ditch at mas masaya siya now without him. But with Alden, hindi tanga si Kat para kainin niya ang mga sinabi niya sa public. Nagmagpa-interview. Maaring pinapatawad niya but doesn't mean magkakabalikan sila. But moving forward siya, naniniwala ako kay Kat Alden are in a relationship na action speaks louder. Miss Darrets, yan ang alam ko. Yung Too Good To Be True, napanood ko yon from the start. Very nice teleserye. Pinagbabati nga ni Romualde Valdez sila dalawa doon. Kaya napamahal lang sobra si Kat kay Lolo Sir niya. Ang iyak ni Kat, ang banantay si Lolo Sir niya. Dami ko niluha sa teleserye nila. Araw-araw, inaabangan ko sa TFC pero now-cut din ako. Love them both kasi saan masaya si Kat, masaya na ako. Thank you Miss Darrets. Ayan, katulad mo rin ako Ma'am Shino. Ngayon din ako talagang naloka kami dun sa palabas na Too Good To Be True. Napakaganda. Ang galing kasi ni Catherine dun. And in fairness, magaling din si Daniel dun po sa kanyang pagganap. Talagang talagang kala mo talaga nag-aral ng nurse talaga si Miss Catherine. Sabi ni Cora Vevier, thanks Miss Darrets, keep on fact-checking if anything is not credible. Thank you po. And sabi pa ng isang viewer, ang pera sa bank account nila Kat at Daniel, di ba winalta si Daniel? Di ba walang respeto kay Kat tapos balikan siya ni Kat? Lokohin mo ilang mo. Ayan. So, isa rin to sa mga nagsisirculate na news Parang isa sa mga speculation na lumalabas, pero wala pa pong direct
direktang confirmation patungkol dito. Sabi ni Ma'am Shibergy, "Hi Ma'am Dars, thanks for the update. God bless you." Oo Ma'am Dars, pinanood ko yung serye nilang Too Good to be True. Parang halata mo na nga na may problema ang relasyon nila ni Miss Catherine. And Miss Catherine and Alden, kaso lang si Miss Catherine ang magaling siya magdala. Kaso si Miss Catherine pumayat nga ang mukha niya doon, lalo ng ending ng Too Good to be True na nag-propose na si Daniel, ang payat ng mukha ni Miss Catherine at parang tumanda sa ending nila. Kung ako si Miss Catherine, never ko nang babalikan si Daniel kasi once nabalikan mo si Daniel, lalaki ang ulo niya lalo at posible na ulit-ulitin niya ang pambababae. Pero ang nakikita ko naman kay Miss Catherine, hindi siya babalik kay Daniel kasi sa sobrang sakit sa dinanas niya, naiyak nga ako kay Miss Catherine sa interview nila sa Too Good to be True, sa sabog na si Miss Catherine. Kasi pinipigilan niya ang iyak niya, tapos tinanong ni Daniel kung ang loyalty, ang sagot pa naman niya, yung aso niya daw. Kung hindi pa naman gonggong si Daniel. Napanood ko rin yun eh. At napanood ko rin yung mga behind the scene videos na nakakaawa si Catherine na nakatayo siya tas iniiwan siya ni Daniel, diba? Yun during those times, makikita mo na struggle talaga yung relationship nilang dalawa. And then nag-come out na nga, no? Hindi talaga maitatago yung mga ganong bagay. Siguro maganda na rin na nangyari yun kasi para makapag-move on na ng dire-diretso si Miss Catherine and pwede siyang tumanggi kung ayaw niya pa rin makasama or ayaw niya nang makasama sa isang pelikula or isang programa itong si Daniel Padilla. Kaya nga, hindi ako naniniwala talaga sa sinasabi dun sa hula na may comeback eh. And sabi ni Ma'am Shimalu, haha, mismo si mga DJ fans ang nagsasabi na walang cheating na nangyari at si Catherine daw ang cheater. Kaya hindi nababalikan ni Catherine yung ex niya dahil magaling magmanipula. Pati mga fans naninipula niya na siya ang niloko, cut then forever. Ayan. Yun naman pong sinasabi na si Miss Catherine daw ang nagloko. Yun naman ay mga speculation na mga bashers ni Miss Catherine. Pero wala naman pong direktang sinabi si Daniel na si Catherine nga talaga yung nagloko, diba? So, dapat po malinaw sa atin yun. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!